Hello, may sauna. Magandang hapon po sa inyo lahat. At ang ating pag-usapan pa ngayon ay i-deliver ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung dati na pong sinabi ni ni Lacson na hindi niya unwittingly hindi niya alam siya pala magbibigay ng ebidensya para sa isang revelasyon na may text message si Bersamin papunta kay BBM. Ito na po 'yon. Ang tanong, totoo ba na may text message si Adrian Bersamin kay BBM, yung pag-deliver ng 8 billion? Yan po yung usapan natin sa ngayon. Ngayon, itong kwento na yan na text message ay lumabas ito sa pagsasalita ni Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List at ni Congressman Erese na kinonperma niya sinasabi ni Congressman Tino na pinakita sa kanila ni Congressman Leandro Legarda Leveste ang mga text message at ipinakita pa ni Leveste sa kanila yung tinatawag na video na kung saan ay pumunta si Adrian Bersamin sa bahay niya sa Batangas. At doon, kasama ni Adrian Bersamin ang mga abogado niya. At gumawa si Adrian Bersamin ng affidavit patungkol doon sa text message. At kinabit din siyempre yung screenshot ng text message. At isa pa, gumawa pa siya ng video affidavit kung tawagin nila, na kagaya kay Saldico. Patay si BBM. Ngayon, tinatanggi ni BBM, tinatanggi ni Claire Castro. Hindi raw totoo. Pero kung hindi totoo, paano yun nasasabihin na hindi totoo? Ito po, ladies and gentlemen, improper po yung sagot ni Madam Claire Castro sa pagsasabi na hindi totoo na may text message. Para mo masabi kung totoo o hindi totoo na may text message, dapat nakita niya lahat ng mga text cellphone ni BBM. Lahat ng cellphone ni BBM tingnan niya at screenshot na lahat ng walang text message na nanggaling kay Bersamin na nag-uusap tungkol sa delivery na 8 billion. Ganun na kasimple. Hindi pwede na direktahan sabihin niya hindi totoo. For you to say na hindi totoo, kailangan may pruweba ka na hindi totoo. So, yan pa lang, tapos na ang laban. Pero ang problema, habang nagsasalita ka na hindi totoo, marami naman ebidensya lumalabas na totoo. Unang-una, matanong ko kayo, magsisinungaling ba si Antonio Tino sa pagsasabi na kasama sa kanyang reklamo sa impeachment nila ng Makabayan Black, ang isa sa ebidensya doon na matindi ay text message ni Adrian Bersamin kay BBM. At si BBM naman sumagot na very good, very good. Naitad mong 8 billion. So, hindi rin ako maniwala na magsisinungaling din si Congressman Erese sa pagsasalita na ganun din. At hindi rin ako maniwala na magsisinungaling si Leandro Legarda Leveste na nag-post kung tungkol dyan sa BBM text message. Abangan nyo na lang kung anong sasabihin ni Congressman Tino at saka ni Congressman Erese. So, yan na yun. So, ano pa? So, ngayon, kung totoo yan, saan manggaling yan kung hindi totoo yan? Alangan naman mag-imbento ng text message. Ito ngayon ang problema ni BBM. Kakampi niya si Lacson. Ang problema kay Lacson, nagkwento nung araw pa, November 18, hindi ka magkamali. Nagkwento siya sa Senado habang sa budget hearing. Sabi niya, may iba muna tayo. Pag-usapan natin yung sinasabi ni Saldico na insertion ni BBM na 100 billion ang kabuuan. At minanage ka daw niyan
na monitor daw ni Roberto Bernardo yung delivery ng 8 billion papunta doon sa Diamond Hotel. Na kung saan nagmaneho si Trygib Olaybar, dinala niya ang laman ay 8 billion. So malaking siguro yun, no? Malaking sasakyan. Dineliver, pinarada doon sa Diamond Hotel. Pagkatapos, kinuha naman ni Adrian dinrive palabas. Ganun nangyari. So ngayon, nag-text pa daw si Kwan. Tingnan lang natin kung ano, basta unwittingly, nauna pag-amin kaysa pagbubulgar. So hindi alam ni Lacson na ibubulgar ng huli. Pero kay Lacson, pinapalabas niya na nagkukunwari lamang sila ni Trygib Olaybar at saka Bersamin na utos ni BBM yung pera. Tanong, kaya bang gawin ni Trygib Olaybar at saka ni Bersamin na magkukunwari na si Presidente ang nanghingi ng pera ng ganong kalaki? 8 billion. Wala pong tao na maggagawa ng pagkunwari, Lacson. Napakahirap paniwalaan ng kwento mo, Lacson. You are appearing like as an idiot. Mayor ka pa naman. Waiting. Ang klaro dito, nagpapagamit ka sa sindikato nila ni Ralph Recto, kasama dyan si Enrique Razon, kaya pinatanggal nyo si Bersamin na Lucas. Ang tumawag kay Lucas Bersamin ay si Enrique Razon na umalis na siya. So ibig sabihin, sinet up nila ang drama. Pero totoo, napunta kay Bongbong Marcos ang pera. Ito, pakinggan muna natin ang sinabi ni Lacson noong November 18. November 18. Pakinggan muna natin. Ito yung patungkol ito sa may connection ito sa 8 billion na dineliver. At dahil sa delivery, nag-text si Adrian Bersamin kay BBM at si BBM nag-text din sumagot kay Adrian Bersamin. Ito po yan. Ito. Or he knew that, kasi personal nagpapalit. Last Sunday. Ito, ulitin natin. Government spending. Hearing yan sa Senado, sa budget. That's in the vicinity of 16-17%, Your Honor. More. I'll just answer first the last question of Senator Lacson. Government spending is about 25% of our economy, Mr. President. 25. So one-fourth of our economy comes from government spending. Household consumption, ilang percent? Senator Recto requested to break down. So the 25%, if you break it down, the 21% comes from national government. That's the budget. That's the budget that we are appropriating. 1% comes from the LGUs and another 2% comes from the GOCC. So more or less mga around 24-25%. Yeah, pero sa infra spending, ilang percent of the... About 5 to 6%, Mr. President. Of the In the entire- past. But in the next year, Mr. President, we talked about this yesterday. It's about 4.7%, Mr. Of the whole pie, ano? Yes, of the whole pie. Okay. Tama ho. So Bababa ho tayo next year because of what's happening. Mr. that's President. still substantial, ano? Yep. Dahil kung 5%, tapos slow down tayo sa infra, medyo malaki rin yung effect sa ating economy. Are contributing to the slowdown in dahil doon sa mga anomalies na nararanasan natin this quarter in the recent weeks, ano. But Mr. President, let me deviate a Yan. little, ano. Ayan, pakinggan nyo. Related din ito sa ating unused appropriations, no. Gusto ko lang ibahagi sa atin, ano, yung nangyari do sa, and this affects our economy,
even yung investor confidence. I have it on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Yan ha. Your Honor and I both know that the 100 billion Makukunwari ka ba? Makukulong ka? Ano ba ito si Lacson? Ulitin nga natin. ito sa ating unused appropriations. Gusto ko lang ibahagi sa atin yung nangyari do sa, and this affects our economy, even yung investor confidence. I have it on good information that I had it on good information. Hindi pala reliable information. Good lang. yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Sino ba maniwala sa iyo yan? Sino ba kaya mapakunwari? 100 billion? Hindi kulong ka? Anong klase si Lacson? Pulis ka eh. Hindi mo alam yan. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan. You and I agree na totoo yung listahan. Ibig sabihin, hindi pa kayo kumbinsido na totoo, nag-agree lang kayo. Wala kayong nakitang ebidensya kung totoo. Pero sabihin natin totoo, kasi totoo naman, sinasabi naman talaga ni Saldico yan. 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But, yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Paano mo masabi na hindi totoo? Tapos sabihin po salita na attest para mo masabi for all you know na hindi totoo isang bagay. Dapat nakita mo. Nakita mo. Nakita mo lahat ng pruweba na bakit hindi totoo. Halimbawa, tingnan mo lahat, ipresenta mo dito sa amin ang lahat ng insertions kung wala ron, saka magsabi na hindi totoo. Yun talaga absolutely Nagawa nyo, niluloko yung mga tao eh. Naniniwala lang sa salita nyo eh. untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM. Bakit nag-di umano? Bakit ka gumamit ng di umano? Ibig sabihin, hindi ka sigurado? Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na ang unang tanong, totoo ba sinasabi ni Undersecretary Bernardo? Bakit tudo-tudo ka paniwala dyan? may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Kaya ba niya mag-represent kahit sino? Magkukunwari na may 8 billion kami i-deliver? Hindi ba mamatay ka dyan? Sino ba kayang-kaya magsinungaling dyan na magpapadala ako 8 billion dahil yan ang utos ni BBM pero hindi naman pala totoo? Imposible yan, Lacson, ang kinikwento mo. I will name some of them. Name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. Yan! Yan ang ebidensya na nag-text si BBM kay Adrian Bersamin. Bira mo na una pa to, November 18 nyo pa kinikwento to. Tapos yung text message, itong huli na lang lumabas. 8 billion din. He name dropped the President. Sino ba nga kaya mag-name drop the President? Si Adrian po ay bagman ni BBM. Para sa ma-name drop, papatayin siya nun. Pangalawa, ang official position niya is Presidential Legislative Liaison Officer.
siya ang makipag-contact sa lahat ng congressman at senador para sa presidente. With that rank, pangatlo, apo siya ni Lucas Bersamin na executive secretary. Gigibain ba niya? Sisirain ba niyang lulo niya? Unbelievable mga kinikwento mo, Lacson. Saldico believe na utos ng Pangulo na Naniwala? Basta-basta lang niwala si Saldico? Ngayon, mamaya ipapakita ko na si Saldico mismo kausap niya si BBM. ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaybar. Si Trigib Olaybar. Nagkunwari din daw. Ang tapang naman nila. Kaya nila lukuhin si BBM. Ang pinag-usapan, 8 billion. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrek down, kasi nireview niyo yung kanyang notes, ano? This is all related even to the appointment of Secretary Recto. Kaya to be pinasok nyo, ginawa nyong drama na pinapalabas din nyo na nanluloko si Trigib Olaybar, si Adrian Bersamin, gamit si Amina Pangandaman at si Lucas Bersamin para ipapalit din nyo dyan si Ralph Recto. the Executive Secretary, as he is now the acting, I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Hindi 29, 19. O yan, bago natin papatuloy, ipakita muna natin yan, yung sinasabi niya na budget. Ito po yan, yung budget. Yan. Yan ang budget. Yan. 100 billion. 81 billion sa DPWH. Ang 18 billion nasa other government institutions. Ito pong pinagbabanggit ni Lacson. Okay? Let us now proceed. Yan po yung hiningi, pinapasok na mga insertions. Tapos sasabihin, nagkunwari lang daw dahil si Trigib Olaybar, si Bersamin, inutusan daw sila ni BBM. Sino ba naman papatayin ka dyan, magpakukunwari ka? Napakahirap naman ng logic mo, Mr. Lacson. Ito. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes Si Yusek Bernardo doon nag-handle ng 51 billion. niya. Ito yung kanyang table. Binigyan niya ako ng kopya. 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. Yan! But not to the president, but to Yusek Olaybar. Oh, yan! Yan ang papasok ng text message. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. Yan na! 8 billion pesos, Mr. 8 President. billion pesos, confirm. In at least 10 deliveries. Papa, maniwala ba kayo? 8 billion pesos ang diniliver? Pagkatapos, magkukunwari, hindi alam ni BBM? Sino maniniwala na hindi alam ni BBM yan? Grabe naman ito si Lacson kung magsalita. Ay. Ito naman ito. Ito mga kanino. Ito na mga bayaring si Pinoy Expat, bayarin na troll. Tinanggal ko na, black.
Ba hindi siya ma-block kasi nasa Facebook siya. Pero be warned ito si Pinoy expat ay hindi siya hindi siya totoong troll yan, troll. I-comment ko muna yung niya. Burahin ko ang kanyang comment dito. Bayaran si Lacson, tama yan. Tapos si Lacson at Soto, sila ang naging abogado ni BBM. Marcelito Viray, sino nga nagkaluluwa mo? Sige, Pamor, sinungaling ka. Alam ng tao bayan ang totoo. Sino ba pinatutukuyan mo? Jesse Padillo, para kang si Marco Veta, ang kitid ng kokote mo. Sino ba sinasabi mo? Nathan, ikaw diloko mo din si Lito Lapid noon. Puro pala ito mga troll. Okay, troll. Tanggal na kayo, tanggal. Ano ba ito? Tanggal. Ban. Okay. Sino pa ito? Isa? Tanggal. Ban the user. Okay. Si Marcelito Biray, tanggal. Ayun. Puro mga troll. Na Monica Lanis, imbis na investigasyon mo kung totoo o hindi, para kang di pulis. Tama. Parang di siya pulis. Bergie Piquero, very clear na ang mastermind sa corruption. Sanay sila, sabi niya, sanay si Lacson. Gawain niya yan. Tama po kayo. Pastor Rodi Rabi. Magandang hapon. Patuloy natin. The modus that yung arrangement nila is may tigisa silang armor ban. Palitan ko na ng armor ban. May armor ban si Yusek Olaybar. May armor ban siya. Magpapark sa basement ng Diamond Hotel. Diamond Hotel Darating yung van driven by Olaybar. And possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. Halata So na naipon kayo. yung laman ng van. Halata na kayo. Ang pera ay para ibigay sa ICC. Para arestuhin si Digong Duterte. Klaro! Jesse Padilla, malinaw nga sinasabi ni Kuya kaysa kay Lacson. Kahit elementary graduate, maintindihan, ikaw lang bingi at bulag, bubok. Sabi niya kay Jesse Padilla. Rodi Rabi, Stippy, bubuk ang kalbo. Tanggalin naman kita, burato, bura. Bura, bakit kalbo? Tinatagbo ko kalbo. Kalbo na nga ako, tawagin mo kong kalbo. Daming maliyatan. Malite, kaya pala, mahal ng malita ngayon. Ay, nako. Ito pa. Pagpatuloy natin si Lacson, ang bida ng bayan. Sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, sana man dalhin ni Olaybar yun. he knows or he knew that kasi personally, nagpapalit sila. Amounting to 8 billion pesos. Sino ba naman ang tao na susugal ng kanyang karera para sa ganung gawain? Ang hirap ng paniwalaan mga kwento mo. Ito, bura din si isa to. Okay? General Isaac, nakatanggap din siguro si Lacson. Nakatanggap yan. Arasausa, Bergie Piquero. Tapos si Sunny, dapat niya kay Lacson, malaman na yan. Ganon din kay Tolpo. Dati bilib ako, ngayon tahimik na. Tapos si Fernando, good day Dr. Toto, magaling na investigador nga kasi kaya niya nalinis ang istorya. Abdul Jaladi,
matiklo yung original na niya na cup. Eye of the Tiger. Masakit yan sa taingan ng mga kain-tain ni BBM. So, Elisa Balagso, may alam naman pala yan sa delivery. Sa hindi niya pwedeng gawing pampatalsik sa bangag. Kaya bakit hindi ka mag-Blue Ribbon Committee investigation? Basti Sagmita, wag mo tanggalin ang mga buzzers. Attorney, wag mo nang i-irate. Tinanggal ko na eh. Comment nila. Kumbaga, sinabon mo. Tapos si Herbert Filomeno, Indiape. Namantikaan din. 1 billion he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspecha niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili. Tumawad siya sa 1%. Tapos sabihin mo, nagkunwari. Pinalam ni Olaybar yung additional 1%. Kaya umabot siya ng 16%. Tapos nagkunwari. Gagamitin niya ganun para nagkunwari na kay BBM yun? 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. Ha? Si Secretary he was Bonoan asking- naman, yari na si Bonoan. May mga kwento. Dami kang pinapalusot na kwento na hindi For mapagpaniwala. my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? Oh! And I'll see to it that it will reach the President. Ginamit niyo pala yun na kwento para matanggal si Bersamin. Palitan ni Ralph Ricto. Kasi mga sindikato niyo ni Ralph Ricto, yan. Isipan mo. Kasi si Bersamin hindi niyo maasahan kasi patino yung former Chief Justice. But I took notes. When he was narrating what he was about to write down, I was taking notes together with my 2 lawyers. He was also with his Pare-pare kayo sinungaling mga abogado mo. lawyer. So, and that happened. The President received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, eto, meron akong notes dito eh. Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely during the last days of October or early November 2025, 2020, ano to? Last quarter. USEC Trigib requested for list of projects. Siya nagpe-prepare eh. Of course, along with USEC Cabral kasi si Undersecretary Cabral naman ang tinatas ni Secretary Bonoan. So ngayon, alam niyo na kung bakit pinalabas na namatay si Cabral. Yan na yan. Na mag-prepare na listahan. Ito nga yung awkward, Mr. President, and we want to correct this. Ano? Bakit nauna yung funding saka palang maghahanap ng items? Hindi po ba dapat may items nanggaling sa RDC bago po podohan? Complete with program report, complete with planning. Pero ito po, nauna pa yung pagpopondo saka palang hahanapan ng items na ililista sa NEP. Remember, Panay kwento ka naman, Lacson. Hindi naman nangyari. Mga senador, trabaho ni senador na usisain yan. Hindi mo ba nausisa? bukod pa po ito, dahil ito, gaan na ito eh, BICAM na ito eh. And mind you, even during the NEP, anyway, mamaya ko na itackle yun. Ito yung sinabi niya rito. No? Ito, sinabi niya na si Trigib Olaybar prevented him from disclosing details on the 52 billion to Secretary Bonoan. Ayaw pa sabi raw, Mr. President. Kunwari pa. Tapos, sinabihan siya ni Yusek Trigib Olaybar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Ha! Kunwari, ginawan mo ng istorya si Kwan si Bersamin. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the President, Mr. President. But, in fairness to him,
yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Yeah, Pinapatra- initially naka-full later release. Ko ngayon sa aking staff, kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO for issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito do sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Andito yung listahan ng projects. Nilista rin ng, nakita ng mga staff ko ito, pero may listahan din si Bernardo. Ay, nito. Lacson, mahilig ka gumawa ng kwento. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? Okay. Dito, nakuhaan ko naman ikaw ebidensya, Lacson. Sinabi mo, sa 100 billion ay hindi alam ni BBM. Tapos, sinabi mo later, ngayon lang, na binito ni BBM ang 1 billion mahigit na kasama sa 100 billion. Eh bakit hindi niya binito ang lahat na kung hindi niya alam yun? Anong klaseng kwento to si Lacson to? Oh, Hindi na observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examined. diba? While you niyo were rin, examining respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. No, hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically the same, di ba? It's the same, Mr. President. The same. Yeah, ito yung tatlong items no, na nabito. binito mong tatlong items pero the rest of the 100 billion hindi mo binito? Ano ka, BBM? Saldico list vetoed items. GAA Volume 1C, page 849. Construction of cruise port and facilities package, Puerto Princesa City. 250 million. 800, page 822. Construction of multipurpose building, Government Center, Barangay Gadani, Tayum, Abra. Page 322, construction of riverbank structure including irrigation system, integration along Polo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, package 3, 100 million. Total 1.15. Kung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang Binito niyang iba, bakit hindi lahat binito? Ang argumento mo, logic mo, Lacson, ang layo, illogical. Kasi kung totoo yung sasabi mo, di dapat, kung walang alam pala talaga si BBM, dapat binito niya ang buong 100 billion. nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, Mr. President. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DBCC family para maliwanagan naman natin and in the presence of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo kasi yan, common sense. Siya nag-utos, ibibito niya. Siya nag-utos, i-FLR niya. Eh bakit hindi niya bibito? Interjection, Your Honor. Yes, sir. Just for clarity, the handwritten note, letter was given to the President yesterday. As I think Monday, Mr. President. Yesterday. And At 2 thereafter, p.m. and thereafter, he asked There for were the, resignations. he asked for the resignation. Walang In this case- resignation, ha? Nagkwento na naman kayo. Yes, Mr. President, courtesy resignation is a Walang euphemism resignation, tinatanggi ni Birsamin yan eh. for firing. Yeah. Anyway, pakinggan natin para masariwa natin, pakinggan natin si Saldico sa kanyang tungkol dito para mabuo natin ang kwento. Klaro ng ebidensya, mastermind ka talaga, BBM. Mastermind. Ito. Lang sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos.
naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Yan, pakinggan natin. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Oh, klaro. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Aha, ulitin natin ha. Sinabi ni Saldico na sinabihan mismo siya ni BBM wag siyang pakialaman sa kanyang insertion. Ulitin natin yan, ulitin natin. Sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, Yan. diretsahan niya ang tungkol sa 100 billion ang Pangulo, later. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalo si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 Meeting ni Cadiz at saka ni Saldico at saka ni BBM. Yan ang meeting ha. Nag-meeting sila. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo
na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's So, Budget. konfirmado. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo. Hindi po ito AI kasi pag binuksan mong Facebook page na ito, naka-verified po, meta-verified. Ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. And speaking that, naalala niyo si Sandro Marcos pa nag-motion na tanggalin si Saldico? Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Anyway, hanggang dyan na lang yan. Kasi alam naman natin kay Sandro tapos na. So, ayun unang-una, gusto ko lang yan, this is Sergio Sumergido. Magkano matanggap sa inyo, Magkano matanggap po sa pagiging troll mo? Hindi po ito AI, kasi bakit po? Ito po ay nakahango sa Facebook page ni Saldico na AI, na meta-verified. Tingnan mo. May blue check. Pag may blue check po, kanyan, verified, hindi nagsisinungaling. Ito po, tingnan nyo ang Facebook page ni Saldico na kinuhanan ko yan ay meta-verified. Yan, tingnan nyo, meta-verified Yan. May blue check. Pag may blue check, meta-verified yan. Kaya hindi po yan AI. Pasensya ka na makinig ka at bida, pero wag kang maniwala at hindi mo na makikita ang tao na daw makikinig. Ay, ano bang kwento mo? Wala kang logic. Argo, grabe ka bibi, mas magaling ka pa magnakaw sa tatay mo. Andrea Gueco, Mayapagat Panapon from Singapore. Tapos Frankie Sarinas, itigil mo na investigasyon, muro-muro lang yan. Sayang ang pasahod namin sa inyo. Kailan magpakulong ang mga
hindi kanya iniimbestigahan sa kanyang Blue Ribbon Committee. Sabi naman ni Ben Marwerte, Ben Marwerte, tugma talaga yan kasi meron yang detector ng script. Hindi, walang pong scriptwriter yan, Ben Marwerte. Masyado kang mapag-isip na walang ebidensya. Tigilan mo na yan, Ben Marwerte, inapansin ko sa iyo. K3RO, Lacson, Soto, Bam at Pangilinan. Kaya todo protekta kila BBM at Tambi yan dahil sa utang na loob, dahil pinanalo sila ng Smart Magic noong halalan. Tapos Elizabeth Linsangan, magandang hapon po Sir Toto. Magandang hapon po Ma'am Elizabeth. Salamat po sa binigay nyo. Sana makapagbigay ka pa uli. Nakakarma na tuloy si BBM. Dami mo ninakaw. Sabi niya, sino to? Dati bilib ako sa mga akusasyon mo sa mga politiko simula nang mabutata ka nilito. Ay, wala yun. Tanggalin na kita siguro. Wala, hindi man totoo yung kwento mo. Hindi po ako nabutata. Kwento mo lang yan. Emers, paulit-ulit na sa script ng mga didilis na maniniwala kanya. Ito, kwento, troll ito. Tanggalin natin troll. Yan. At BBM Kapituko, Kawatan. Joel, Kawatan. Basta Marcos. Andito, Kawatan din. Kimils Bacol. Connecting the dot, it leads to government. Ni Tubig Bangag Marcos. Carmen de Guzman, Marcos made the government their family business. Tama po kay Ronaldo Nabayan. Putang ina ninyong dalawa na peste Pilipinas, sarap ninyong ihawin ng buhay. Rachel Labanis, tamad na magtrabaho si Lacson kasi mahuli ang amo niya. So po si Rasky, need papuntahan ang channel mo, sir. Dati lumalabas sa feed ko. Taka ako bakit wala. Yun pala, need papuntahan ang channel mo. Ang gagawin niyo po, i-check lang lagi, pupuntahan niyo po kasi nawawala ako lagi. Tanggal na mga trolls. Okay, tinanggal ko na mga trolls. So, ang i-presenta natin ay i-presenta ko na lang po sa inyo yung sariwain natin yung sinasabi ni Gutesa na nag-deliver ng malitang bag kay BBM at kay Romualdez. Ito Ayan, sariwain natin si Gutesa. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Ayan si Gutesa. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Magpaki-like nyo po para lagi pala sabi ni Benmar Martin. Salamat po, Benmar. Para lalabas sa feed ninyo ang aking live. Paki-like nyo po. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? Diretso na. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama
na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil Diretso na, diretso. ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez. Basura, ito Merong napuputol sa binabasa mo. ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung Dito. Your Honor, pwede pong Hindi, kinoconfirm mo ba yung sinabi ng iyong abogado? Lungkot. Ito po, Your Honor. Okay. Ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka. Tuwing basura, yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue. Kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party. Dapat ang lahat ng mga nakadetail na close baka pinatawag ni Lacson doon sa Blue Ribbon Committee niya. Bakit di niya pinapatawag? Na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong Sige, anyway, napakinggan naman natin yan. Hanggang dyan na muna. So sa ngayon ay sariwain na natin yung pagpapatunay ni Erice at ni Congressman Tinio na totoo yung text message kay BBM para sa 8 billion na delivery. Ito po yun. At ito namang text message na yan ay ginawa ng affidavit ni Bersamin Adrian at binigay kay Leveste at nagvideo pa, matindi. Kaya sa totoo lang walang-wala na to. Ang mastermind talaga, pruweba bastante na tayo ng pruweba sa mastermind na ito. There were video screen captures. Leviste. Can you walk us through what exactly did you see, Congressman? Actually, they were Tanong dito, kung ano nakita niyo talaga kay Leveste na pinapakita ni Leveste yung screenshot ng message ni BBM kay Adrian Bersamin. video screen captures, presumably of the phone of Adrian Bersamin himself. So it's like tinurn on yung screen capture sa phone and then nag-scroll through dun sa messages they were signal messages between PBBM and Adrian Bersamin. So you can see the numbers there, May screenshot patay si BBM. and you can see the messages as they are scrolled through in the video. So that's what we saw, and the messages are from December 2024 to July 2025. Oh, December 2024 to July 2025. Ha? Sabihin kasama yung March 24 na pag-deliver sa pagpalitan
ng armored van sa gitna ni Trajib Ulagbar tsaka Adrian Bersamin nandun sa ilalim sa parkingan ng Diamond Hotel noong March 24, 2025. Pero Congressman, did Kong Leviste tell you how he secured a copy of this screen recording? He told us that part of when in November, Senator Ping Lacson, during a Senate session, essentially spoke in plenary and started mentioning Yusek Bernardo's part in providing the 8 billion kickback and delivering it for the president through Yusek Trajib Ulagbar, and then on to Adrian Bersamin. So, and then Lacson said that the president was not involved and that these people just name drop or use the Ito na naman kay yung banat naman kay Eresi naman. Iko-confirm na natin kay Eresi. So na-confirm na lahat ng ebidensya. Mahirap na tutumbahin ni BBM. Hindi naman magsisinungaling itong dalawang congressman ito. Kaya naman si Congressman Eresi. Morning. Okay, Congressman, marami po tayong pag-uusapan this morning, but let's start with the supposed text messages between President Marcos and former Yusek Adrian Bersamin. You said, Kong, na nakita nyo ito personally, but tell us what exactly did you see in these documents and how convincing were they for you? Well, there were exchanges of text messages between the allegedly from the cell phone number of the president. Merong pinakitang number, smart, 0918. Hindi ko na lang matandaan kung ano yung mga kasunod na numbers. At yung isang number din daw na according to Congressman Leviste from the cell phone of Yusek Adrian Bersamin. So pinakita sa amin yung buo, medyo detalyado, which includes also text messages na hindi lang tungkol sa dito sa almost 8 billion, kundi meron ding mga ibang text messages tungkol sa ibang matters. Mm-hmm. But could you confirm, Congressman, that this number is actually the president's cell phone number, since yung nakita nyo lang po ay parang 0918? Hindi ko alam number nga yung presidente. Sasabi ko lang, medyo detailed talaga yung conversation between the So anyway, yan na po ang katunayan. So ladies and gentlemen, ako po bilang trial lawyer na sanay, tapos na po nito. May papanalo ko ng kaso nito, napapatunayan ko na si BBM may mastermind. So yan na po, bahala kayo sa inyong inyong pag-iisip. Sa Ben Marwerte, salamat po. Salamat sa iyong mga advice. Anon Savior, ay bibalin sa Duterte, wala kang ebidensya makuha, puro gawa. Tapos Emilia Walter Samson, ilabas mo ebidensya na hindi yan para puro dada. Ay, ito, makabibim. Magkano binayad sa'yo? David Santos, nawawalan sa usapan ng mga DDS na congressman at senador. Tapos na ang mastermind ng mga corrupt na si BBM. Yan nga. File a case, Triga. May pera ba ako pang file ng case? Si ombudsman ang trabaho niyan. Ano ka ba? Tapos, presidente pa siya, hindi pa siya pwede kasuhan. Kapag tapos ng presidente, saka siya pwedeng kasuhan. Rachel Abanis, ito yung sinasabi ni BP na dalawa lang may hawak ng pera, si Ko at Romualdez. Thomas Esplana, kanina po, Attorney Kausing. Salamat po, mag-like po kayo lahat at pakiusap talaga. At ito'y tapos na tayo po. Maraming salamat.